Breaking news mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta, merong balita na ikagugulat nyo. Ito po ay, nako, magugulat po kayo. Mga kababayan, ano kaya ito na talagang importante na mapanood nyo? Sabay-sabay po nating panoorin at magko-comment po tayo after the video. Ito po. Ako nga, pinipilit kong maging masayang lahat ng Biyernes dyan. Bakit po? Dahil alam mo naman, pagka Biyernes, inaasahan natin na weekend, gamo na naman Yes po. So dapat, masaya talaga yung Biyernes. Naman. Para yung belo mo ng Sabado-Linggo, di ba? Kung pwede nga magicin lahat natin ng mga Biyernes para sa ganun, masaya lahat ang ating mamamayan, gagawin natin. Well, anyway, doon sa atin naman mga kababayan, hanggang ngayon ba busy pa rin sa Quiapo? Ano ha? Oo, hanggang mamayang gabi pa Hanggang yan. gabi pa ba yun? Ano ha? Yun. Basta ang atin lang bilin dyan, ingat po kayo at sana ay maiwasan po yung pagkakasakitan. Bagamat may balita na pala, Nelson, kanina, meron tayong isang kapatid sa profesyon, isang mamamahayag na namatay doon sa insidente. Yung photojournalist. Ano ha? Well. Well. Kasi inatake naman sa puso. Ganon. Heart attack pala yung kanya. Heart attack, oo. Anyway, doon sa ating mga kababayan, samahan niyo po kami hanggang alas 6. May inihanda po kami mga paksa na ating tatalakayin. Pero alam ko, Sen, meron muna kayong mga good news para sa ating mga kababayan. Una po, gusto kong ibungad, kayo ho pala'y naimbitahan ng Chinese Ambassador to the Philippines. Sen. Tismuso ko naman Paano mo nalaman? Ayan, mga kababayan ko, matindi po ito. Dahil nga po sa ganda kasi ng pamamalakad po ni Senador Marcoleta na hindi mo kakakitaan ng pagkabayas, talagang iba't ibang mga ambasador ang nag-iimbita sa kanya para makausap. Naku po mga kababayan, napakagandang balita ito. Hindi naman AI Hindi, yun. naimbita ako Yan ang bagong ambassador ng China. Yes po. Sa ating bansa. Pinalitan niya yung dating ambassador na si Wang Zilian. Kilala niyo naman yun Opo. Sikat sa Pilipinas yun, si Wang Zilian. Itong bagong ambassador na yan, binasa ko yung kanyang background. Siya'y mataas ang kanyang posisyon sa embahada ng China sa Amerika. Nakabase sa Washington, D.C. Dati po, Kaya maski sa pagsasalita, matatas mag-Ingles. medyo parang si Nelson mag-Ingles. Matinding mag-Ingles. Talaga, Ano na pag-usapan nyo, Sen? Yan ang sikreto. Sikreto? Hindi ko ba tayo iniimbitahan Hindi ba? sa... Kasi isa sa mga bucket list namin ni Nelson na makapunta man lang ng China, Sen At saka pag nakita mo yung mga promotion ng Chinese Ang diferensya, tourism, sinabi niya sa akin, Opo. lahat ng mga kaibigan mong pumunta sa China, Opo. huwag mong isama. yun ang problema. Nakakasama naman ng loob ito si ambassador na ito. Hindi. Sinabi naman niya, alam mo, kanya, isa sa mga pag-asa ko na dapat mangyari habang ako'y ambassador, talagang ma-stabilize ko yung relasyon ng ating bansa. Yun ang napakaganda. Dalawang bansa natin. Sabi niya ganyan. Lahat naman ng ambassador, ganoon ang palaging kanilang layunin. Opo. Yung maging maganda, maayos, matatag, produktibo yung relasyon ng bawat bansa. Okay. Abay, sabi ko, maski ako ganyan at palagay ko lahat ng mamamayan namin, ganun ang kanilang gustong mangyari. Opo. Sabi niya, magtulungan tayo. Sana tulungan mo rin ako na maipahayag natin sa kanila na ganun nga ang layunin ng China. Ayan, ganyan. At marami kami pinag-usapan. Ano po yung meron bang kasi alam niyo naman ngayon, Sen, parang may mga campaign
Sa social media lang naman na para bagang pinasasama yung larawan ng China eh. Di ba? May mga ganong, well, aminin naman natin o hindi, may mga kumakampanya ng ganun po eh. Although sa social media naman, Sen. Oho. Ganun nga, maski siya naman alam niya yon. Opo. Ang pinakiusap niya lang, sana man lang ay... Ako hindi ako naniniwala na sa relasyon ng dalawang bansa ay dapat walang zero-sum game, sabi niya. Ang ibig niya sabihin, nung ginamit niya yung zero-sum game, parang bihasa ito sa lingwahe ng diplomacy talaga. Yung zero-sum game kasi, kasama yan sa game theory, sa, alam mo na, sa diplomacy, public diplomacy na hindi naman kailangan mag-gain ka yung isa naman ay nalugi. Kailangan parehas kayo. Ang gusto niya yung walang nalulugi. Maganda, ma-stabilize natin. Pangkaraniwan kasi, magkakagasta ka bago mo ma-stabilize. Dapat walang ganon. Walang negative. Pwede namang mangyari yun. Sabi ko, palitan natin ang naratibo. Sabi ko ganyan. Kasi ang nangyayari dito sa ngayon, at maging yung media ngayon, maliit na bagay lang ang nangyari. Halimbawa, nagkaroon ng dispute sa South China Sea. Opo. Maaring nagkaroon ng skirmish, halimbawa. Opo. Palalakihin niya. Ayun na nga po, hinahype. Samantalang yung mga nagagawa ninyong mabuti, kung meron man, at nakikita ko naman talaga, pinipilit nyo naman na magkaroon tayo ng ugnayang pang-economic, di ba, people to people. Opo. Pero hindi na-highlight yun. Ang na-highlight yung, kinanyon mo yung ganito. Di ba? Opo. Yun ang palaging lumalaki. So yung naipupundar ninyong mabuti, natatakpan nung ganito. Opo. So sana nga, puro isda lang naman ang pinag-uusapan dyan. Ba't pa natin pag-uusapan ng pag-aawayan pa ba natin ng mga isda? Sabi ko, yung mga isda, common yan eh. Common. Yes po, oo. Ngayon, kung payag ka, sabi ko, simulan natin doon sa sinabi ka ako nung arbitral tribunal. Medyo napaganon siya ng arbitral tribunal eh. Oo, nako. Iniiwasan nila yun. Allergy. Allergy. Relax ka lang, cool. Kasi sinabi lang doon, kako, palitan natin ang naratibo. Kasi sinabi niya, yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Opo. Siguro, naiintindihan mo naman yun. Sabi niya. Ibig sabihin noon, mangingisda ninyo, mangingisda ng Vietnam, mangingisda ng Pilipinas, pare-parehong pwedeng makinabang. Mga isda lang ang pinag-uusapan. Magsimula tayo sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan. Yun ang palaging maganda sa diplomacy. Humanap ka ng maraming mga bagay-bagay na pwedeng mapagkasunduan. Iwasan natin yung mga bagay na umpisa pa lang, magsusuntukan na tayo. Kaya nga diplomasya, Sen. Tingnan mo ako yung ginawa mo sa Vietnam, nakapag-arrange kayo ng isang lugar. Dito ka, kanya, dito kayo. Naayos ninyo yun. Nagkaroon ng medyo banggaan doon talaga. Nagbari lang kayo. Pero later on, naayos nyo. Naayos nyo rin yung sigalot nyo sa India. Meron din kayong sigalutan sa panig ng Japan. Pero naayos nyo. Bakit sa Pilipinas hindi natin Parang hindi Yun nga yung gusto naming mangyari. Ayun. Diba? Kapag ka nailagay na, ang naratibo mapapalitan natin. Ayun. Pagkatapos yung Code of Conduct, bakit pagkatagal-tagal hindi natin maayos-ayos yun? Sabi ko. Napirmahan, sabi ko, ng ASEAN at saka ng China yung Conduct of Parties. 2002 pa yun eh. Pero yung Code of Conduct, after that, 2002, 2026 na ngayon, sa Makatwid, mahigit na 20 taon na nakararaan. Hindi pa umusad itong conduct. Ayun. Sabi niya, paano kasi dalawang bansa ang medyo rito, maayos na sana eh. Dalawang bansa ang medyo nahihirapan kami. Pasensya ka na, kanya. Ang kasama yung Pilipinas at saka yung Vietnam. Dalawa na lang, sabi niya. Pero mas marami kanya yung problema sa panig ng bansa. Sabi ko, pagtanuin natin.
Pagkasunduan, pag-usapan. natin. Importante nagkakausap sila. Kasi no? kapag hindi nagkakausap, hindi naman natin kamukha namin, sino ba ako yung kinakausap mukha ako sa panig namin? Eh palagi naman ang Department of Foreign Affairs. Kaya nga naisip ko, sana nakikinig ang Department of Foreign Affairs. Siguro yung composition ng kanilang negotiating panel, isama nyo naman ako yung mga taga-legislature. Hindi naman, kayo-kayo na lang ang nagkakaharap yan. Mga mambabatas na kailangan din yan. Ang buong akala naman nyo, kayo lang nakakaintindi, kayo lang ang nagsisikap para ayusin natin ang kalagayan ng ating bansa sa harap ng ibang mga bansa. Opo. So lahat ng gustong lumahok, kung ang pinag-uusapan lang ay kagaganda ng lahat ng, ikaayos ng lahat ng sigalutan, isama nyo yung talagang makakatulong. Ayun. Di ba? Kaya kanina, nag-prepare ako ng sulat sa Department of Foreign Affairs. Foreign Affairs. Opo. Ano na ba yung status ng COC natin? Oho. Ano ba yung mga pinagtatalunan pa? Ano ba yung mahirap? Ano ba yung contentious? Di ba? Opo. Nasaan na ba tayo? Sino-sino ba kayo? Ano bang composition? Tinanong ko sa panig ng China. Maraming bahagi ng kanilang lipunan ng kasangkot. Merong academe. Meron silang yung mga NGOs din nila. Oho. Meron sa panig ng militar, meron sa panig ng Coast Guard, may lahat. So, talagang sila, yung malaki, yung composition na humaharap doon sa panel. Hindi ilan-ilan tao lang. Sa kanila, ngayon, marang kung sa talaga. DFA naman, DFA lang. Opo. Okay, ba't hindi mo isama yung... Mga mambabatas, ibang Magsama sektor. ka nung mga nakakaintindi sa kamukha niya. Pinag-uusapan natin kung nasa ng West Philippine Sea. Talagang hanggang ngayon, hindi nila maipormang mabuti yung eksaktong coordinate ng West Philippine Sea. Oho. Di ba? Oho. Sabi ko, magsimula tayo sa mga ganito. Payag naman siya. Katapos, usap kami, kasi ang mabigat kanya, yung defense ministry ninyo, sabi niya, ayaw makipag-usap Parang close sila. Ganun po. Oho. Oo. Subukan natin lahat ng iniisip mo akong mahirap, pag-usapan natin. Oho. Kung sinasabi nilang nakasara, di buksan natin. Ayun. Di ba? Pumatok tayo, baka pwede ko sila magbukas. Oo. Sabi niya, meron ka ba kanyang contact, sabi niya, sa opisina ng DND, sabi niya. Secretary Gibo, Teodoro. Oo. Yung akong sekretary, nakakausap naman natin. Kasi kapwa kami taga-Tarlac. Pares kayong sabi ko. taga-Tarlac po. Oo. Medyo nanlaki yung mata niya Talaga? Sabi, sabi ko. So kaibigan mo pala siya? Oo, sabi ko. Oho. Sana isang araw makapagkape man lang tayo kahit tayo. Subukan natin yun. Sabi ko, wala namang gesture wala niya, namang sir. imposible. Nakita ko sa panig niya yung talagang openness. Ayun. Kasi kung halimbawa, close ito, ikaw close ka rin. Saan tayo? wala. Anong pag-uusapan natin? Hindi magtinginan. Di ba? Oo, Tayo naman, nag-iiwasan. mag-o-offer tayo ng kahit na anong may tutulong natin. Kung makakatulong tayo, bakit hindi? Lahat ng bagay na magagawa mo para sa bansa mo, gawin mo. Oho. Maaaring mahirap sa umpisa, no? Pero kung hindi mo itatry, kung hindi ka hahanap ng paraan Opo. kung paano natin masisimulan yung pag-aayos, yun lang pagsisimula, problema Ayun nga po, kasi paano sarado sisimulan? yung isa. Oho. Nagsara din naman yung isa. Oho. Wala talagang mangyayari. Pero nakita ko sa kanya yung kagustuhan niya na magkaroon talaga ng dialogue. Ayun. Kasi nilahad ko sa kanya pati problema natin. Sila naman napakarami nilang may tutulong sa panig lang ng elektrisidad natin. Ay, opo naman. Oho. O sila na yung parang nangunguna sa tinatawag na electrostate. Kasi ginagamit nila Yung mga dams ata nila dyan, sir. di ba? hindi na kuryente na fossil fuel Oho, di ba? oho. Wala silang coal, hindi yan ang ginagamit nila. Hindi na yung mga gas. Ayan. Opo. Kasi yan ang gusto nila, yung clean energy din. Oho. Kaya namamayani sila sa solar Ah. number 1 sila sa solar panel, number 1 sila sa baterya. Ayan. Tayo, yun ang kailangan din natin. Marami tayong raw materials ng baterya, sen, di ba?
Kaya kailangan din nila ang Pilipinas. Sila naman gagaling ang raw material sa atin. Sinabi ko Yan. pa rin sa kanila yon. Halimbawa ako yung nickel ore, marami Kaya kami yan. napakarami sa Pilipinas. 87% ng aming nickel ore ay ine-export namin sa inyo. Oho. Kaya lang, dapat payagan nyo kami na kagaya ng ginawa ng Indonesia. Nag-ship ang Indonesia from exporting raw nickel Okay. into processing para maging high value manufacturing sila. Para mas kikita sila. Opo, oho. Kasi ang nangyayari, i-export natin yung nickel ore. Wala kasi tayo manufacturing sa Beer Pilipinas. talaga yun. Yes po. oo. Pagkatapos ipoprocess nila. Bibili Ayan, mga kababayan, yan po ang mga pasabog ni Senador Marcoleta na talagang good news po ito. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pinakamagaling na senador na posibleng maging vice-presidente sa 2028? Isang like, isang share po at isang subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay po! At i-comment nyo kung anong location kayo at re-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po.